What's up guys? Ayan, very viral ngayon guys, very trending ngayon yung nangyayaring ah, trial court kay Duterte. Yung confirmation of charge yata yon, yung nangyayari ngayong simula nung February 23. Ayan, tuloy-tuloy. Ayan guys, ako naboboring na kasi ako dyan sa mga ganyan eh. Paulit-ulit na lang, nasa process na kasi pag nasa process na, siguro, makikinig na lang tayo, pag-aaralan na lang natin kasi nandyan eh. Sa akin kasi, wala na akong madali ako maboring kung yan, o yan na naman, paulit-ulit. Ah, total, nandyan na yan. Harapin niya na lang yung mga kasalanan niya, kung totoo man o hindi. Ayan, move on na lang tayo kasi ano naman ang mapapala natin dyan bilang ah, wala naman tayong kinalaman dyan. May mapapala dyan yung mga nabiktima niya o para sa akin or pangkalahatang bansa para di na maulit. Yun lang masabi ko. Kasi napapansin ko kasi wala naman sa kasalanan sa iyo si wala namang ginawa sa iyo, kamag-anak mo. Di ko rin alam kung mayroon rin siyang na kamag-anak ko na kagaya ng mga nakaraang drug of war, basta di ko alam. Pero ako naman kasi bilang OFW, nag-oobserba na lang ako bilang pakikikapwa-tao. Siguro naawa rin ako sa mga nabiktima, 'di ba? Ituloy na lang nila diyan kung tuloy-tuloy naman yan, nandiyan na eh. Tuloy na lang, 'di ba? Ang napanood ko nga doon, nanonood ako bilang nag-aaral tayo ng paano bang proseso ng ganyang paghihiring. Ako ganun lang naman tinitingnan ko diyan, pero bahala na kung ma-acquit siya o matuluyan siyang mapatunayan, wala na tayo doon. Ang mahalaga, natuloy ang proseso. Ayan, ang masabi ko lang dyan, napanood ko nga, base dun sa mga binabasa ng mga prosecutor, yun kasi yung nagpo-prosecute sa kanya. Tapos, ang katapat pala nun, defense, yung mga dumidepensa. Parang basketball lang, no? May offense, may defense rin. Parang ganyan ang laban sa korte. So, parang nakikita ko doon, yung mga ebidensyang ipinataw sa kanya, yun lang rin yung mga sinabi niya. 'Di ba? Kaya ang mahirap, lesson lang to guys sa mga leader o mga prominent na tao. Lahat ng sinasabi nyo, gagamitin rin yan balang araw sa inyo. Kasi totoo yan kasi alam mo ang words o yung pagsasalita mo sa tao, makapangyarihan yan eh. 'Di ba? Kahit naman siguro sa Biblia, 'di ba? And the word become flesh. Tingnan mo, nagsalita lang yung lumalang, naging yung salita niya naging totoo. So talagang powerful ang words. Kaya lahat ng sasabihin natin, gagamitin ring ebidensya sa atin. Yun lang ang lesson dyan, guys. Kaya mahirap rin. Pero kung nagsasabi naman siyang yung mga sinabi naman niyang tama o totoo yon, so yun rin ang gagamitin sa kanya. Parang nakikita ko, parang noon pa lang inunahan niya na yung mga judge na gagawin sa kanya. So, ewan ko lang kung ako, bakit mo inunahan? Ibig sabihin, parang inamin mo na rin na yun ang ginawa mo, di ba? Kaya, wait and see na lang tayo kung anong mangyayari dyan. Total, ako kasi boringin ako sa mga ganyang paulit-ulit na lang. Bahala na. Talagang nasa proseso, trust the process na lang guys. Kasi ayaw naman nating madaliin lahat ng bagay kasi ang hirap rin eh. Ang hirap rin madaliin yung lahat ng bagay. Pag minadali mo kasi, ang bunga niyan matagal. 'Di ba? Tingnan mo, minabadali mo yung isang taong kitilin. Tingnan mo ang katumbas naman nun. Pagsisisi. 'Di ba? So, bahala na sila diyan. Tayo naman nag-oobserba tayo, mga mamamayan sa nangyayari. Sana in majority pa rin, umiral pa rin yung pangkalahatang kapayapaan ng bansa natin. Kahit iilan yung nag-away-away, sila-sila na lang mag-solve nun. Majority pa rin tayo
mga Pilipino. Majority pa rin tayo ang mitiin natin sa bansa. Payapa. Bahala na sila dyan. Magkasuhan sila dyan. Pero tayo, hindi tayo dapat madamay dyan. Bilang mga neutral, Filipino, citizen. Yun lang masasabi ko. Lalo ngayon, maraming nangyayari sa ibang bansa. Kagaya nung Mexico, di ba? Yung pinaka-leader pala nung ano nila doon, yung drug lords, talagang grabe, kinitil, no? Tapos yung mga tao niya, parang nagsi-civil war na, no? So, talagang matindi talaga pag naging idol ka ng isang tao o mga tao, ina-idol ka. Talagang grabe yung impact sa pagiging ideology mo sa isang tao o isang leader. Kaya ako guys, although bawal naman talaga yan yung a-idolin mo yung tao, bawal sa Biblia yan eh. Kahit sa ang reliyon, bawal ka mag-idol. Isa lang idolin mo, yung lumalang lang. Ako di ako nag-idol. Although ginagaya-gaya ko, pero hindi naman ibig sabihin ginudiyos ko yun. Ginagaya-gaya ko lang. Sa skills, talent, yun lang. Yun lang guys, ma-lesson natin dito sa nangyayaring trial kay Duterte na confirmation of charge. Yun lang, ingat. Bye-bye.